Ayan naman din ang ayan na kachorba. Araw-araw may di tayo. May hapon na ulan naman yan malamang. Tara, magkape na tayo mga kachorba. Hindi, bisan nyo pala may chismisan. Kape tayo. Alam naman, hindi ako nakachismis sa inyo pag wala akong kape di tayo. Diyan na ang utak ko habang ako nainom ng kape. So, walang kape, wala. Hindi ako nag-chismis sa inyo. Kasi parang wala akong gana pag walang kape di tayo. Kaya tara na tayo mag-chismis. Tikahan. Chismis tayo tayo. Yun naman. Di ba ako nag-chismis sa inyo? Kasi sabi ko na ano, alala. Kaya, inisip-isip talaga na mag-isip ako di tayo para lang ma-chismis ko sa inyo. Ano ko ma-chismis ko sa inyo? So, ito, tungkol sa naging tropa ko sa trabaho ko dahil. Si tropa kasi, mabait siya, mabait, masipag sa trabaho. Tapos, para sa kanya kasi, may mga, siguro, di ba, karamihan naman talaga ng lalaki, di ba, mahilig sa magkaroon ng karelasyon. O dahil, karamihan talaga sa mga lalaki na mahilig talaga na may karelasyon. Dati, ewan ko lang yun kasi hindi nga ako nakapagtrabaho, kaya hindi ko alam kung saan yung mga tropa ko dati, hindi ko alam kung may karelasyon na uli sila. Kasi dati, nag-share yung kay sa akin, kaya alam mo naman pag ate, minsan marami nag-share yung mga problema nila, kasi alam naman, si ate dandan. So yun, napa-share siya sa akin, habang wala kami ginagawa sa trabaho namin, siyempre, nag-chismisan kami. Di sabi niya, ano siya, mahilig daw siya makipagrelasyon. Napakahilig na sobra-sobra siya, napakahilig niya makipagrelasyon. Pero, may reason naman sa pagiging hilig niya makipagrelasyon. Kasi sa edad niya, gusto niya may mangyari sa kanya. Siyempre nasa ano siya, 30 mahigit, sa 30 mahigit na kasi siya, kaya na-express din naman sa pakipagrelasyon di tayo. Alam mo kung ano pinaka-problema niya. Ang gusto niya maging rason sa pagkakaroon ng relasyon ay magkaroon siya ng anak. Gusto niyang magkaroon ng anak kasi yun ang pinaka-iingitan niya sa mga tropa niyang iba na nagkakaroon ng anak. Kahit yung iba medyo bata pa sa kanya, pero yung mga anak, kaya siya naiinggit siya kasi siya nasa 31 ata yun, 32. Basta sabi niya sa akin, nasa 30 plus na siya. Ang problema hindi siya nagkakaroon ng anak. Kaya sa edad niya yan, laging dumating siya sa point na pag yung karelasyon niya ngayon, hindi kumbaga sa ilang buwan after nila maglabing-labing na hindi makabuo, hindi niya malaman na buntis. Yun, para sa kanya wala siyang gana, hindi siya nagkakaroon ng gana. So after nun, meron siya ulit didiscard na naman ng iba. Dahil didiscard na naman siya. Dumating sa point na, ayun, try na naman siya after ng ilang buwan na magkarelasyon, ulit siya panibagong karelasyon. After nun, failed na naman dahil lagi siya nagkakaroon ng fail. Hindi niya alam na ano ba daw ang dapat niyang gawin, bakit siya magkaroon ng anak, hindi siya makabuo. So, dumating sa point na gusto niya magpa-check up. Magpa-check up siya. Talagang ipunan din ang pagpa-check up kasi gusto niya talaga magkaroon ng anak. Para sa kanya sa ganung edad niya, gusto niya magkaroon ng anak kahit lalaki. Kaya dumating sa point na magmamahal naman siya ng babae. Kaya lang, bakit nawawalan siya ng gana? Kasi sa ilang buwan, umabot ng buwan, nag-try din naman siya na kapag-relasyon siya na after year, pero nawalan siya ng gana. Siya mismo ang umaamin na nawalan siya ng gana kapag-relasyon kasi hindi siya makabuo. Dahil yun sa ilang taon na pakipag-relasyon niya ng pabago-bago, makakatry ng makipag-relasyon na makabuo ng anak. Never siya maka-experience ng ganun daw ba na paglaman niya yung relasyon niya na buntis, na para sa kanya kasiyahan niya na yun. Kasi talagang, kumbaga sa kanya, inamin naman niya na gusto niya talagang magkaroon lang siyang buntis na jowa, ay talagang, paano ba yun, yung mag-aalaga siya ng ayos, mag-aalaga siya, mamahalin niya na sobra-sobra yung relasyon niya. Kaso, hindi, wala siyang lucky sa mga ganun. Kaya, dumadating sa time na paulit-ulit bago siya ng karelasyon. Kaso yung nagtatrabaho siya, minsan may dumadating sa point na karelasyon pa lang yung babae, binibigyan niya lahat ang dapat kaligayahan ng babae para sa kanya, binibigyan niya lahat, kahit magkadasahod-sahod siya, binibigyan niya lahat sa lalaki, ay sa babae yung kinikita niya para maging kasiyahan ng karelasyon, para maging masaya yung karelasyon ng babae. Kasi gusto niya na maging maganda yung relasyon nila hanggang sa pag nagka-baby sila, makabuo. Ayun na yung pinaka-life niya. Para sa kanya na tumanda siya, magkakaroon siya ng anak. Alam niya may mag-aalala din sa kanya pag tumanda siya. Yun, kaso hindi talaga siya maganda. Binigay niya lahat na dapat siyang ibigay. Hindi niya alam bakit ganun para sa kanya. Hindi siya, para sa kanya, problema niya yung sa buhay niya. Ayun ang pinaka-stress niya sa kanyang buhay. Kasi hindi siya magkaroon ng anak. So, dumating sa point na nagkaroon siya ng pag-relasyon siya na panibago ulit. Kasi minahal din naman siya nung bago na karelasyon. Kaso, dito yung karelasyon niya huli. Ayun yung may anak na. May anak na yung bago na karelasyon na naging malas dati. Yung karelasyon niya ng babae. Malas, minalas yun sa karelasyon ng lalaki dati. May mga anak na siya. Ang ending, kasal pa si girl lalo. Siyempre, ito si tropa. Ngayon na nagusto siya sa girl na to. Oo, hiwalay na sa karelasyon, hiwalay na sa asawa. Kaso ang ending, gusto rin naman yung pakasalan. Kaso hindi niya magawang pakasalan din yung girl. Kasi nga, kasal nga. Pero namin sa kanya na girl lalo na matagal na talaga silang hiwalay nung ex-husband. Kasi nanakit, tamad. Kaya yun nga si girl, nakipaghiwalay siya sa asawa na sa kanya yung anak niya. Never na siya nakipagbalikan doon sa ex-husband niya. Kaya nalaman lahat nito, nalaman naman yung tropa na ayun na rin naging nagdating sa point na minahal niya yung babae. Kaso ang ending niya, ang problema niya, hindi naman niya ma-experience na pakasalan. Kasi kahit minahal niya ngayon yung girl, wala silang reason na magpakasal kasi kasal nga si girl. Yun ang pinakaano niya. Pero ang masaya naman, masaya ngayon, nagkakasama sila ng matagal. Dahil nila kasapisa, ang ending, ang problema lang nila, hindi sila magpapakasal. Kasi naman sa Pinas, bawa ngayon sa atin na pagkasal ka na, pwede, hindi ka pwede pakasal ulit. Hindi ka tayo ni boy, ni tropa, na hindi siya kasal, never siya magkaroon ng kasal. Para sa kanya, para siyang girl na, kailangan kaanak muna bago magpakasal. Oo, ganun siya dahil. Kasi ending, wala, hindi talaga siya nagkaroon ng laki na magkaroon ng anak. Kaya yun, ending, ang napakasalan niya, ang nakarelasyon niya ngayon, yung may anak pa talaga. Pero mahal nila ang isa't isa. Para sa kanya, sige, accept na lang para sa kanya, ayun na talaga ang ayun na talaga yung life niya, ayun na talaga ang buhay niya. Baka lang, kasi tumanda pa siya na, sana magkaanak kami. Magkaanak sila dalawa. Kahit na si girlfriend niya, may mga anak na ayun. Pero malaki na rin, malaki na mga anak ng girlfriend niya. Kaya gusto pa rin niya na mabuo ng anak yung karelasyon niya. Yun lang.
Ako na disappointed nagkakasala siya doon sa girlfriend niyang minamahal. Kaya lang, kahit hindi siya, piso niya kasi o sige, para sa kanya nagkakasala siya doon sa girlfriend niya kalipin ngayon. Kasi gusto niya makasakali makabuka para talaga. Kaya humingi siya ng tawad doon sa relasyon niya. Kasi yun ang pinaka-reason niya. Kasi ayaw din pala girl para sa kanila. Intindihin na lang nila kung ano bang mangyayari sa buhay niya hanggang sa hangga. Kumbaga ang inanong kasi ng girl kahit na hindi ka makabuo doon sa girlfriend niya, mamahalin niya si Boylet kahit na hindi magkaroon ng anak. Yun lang. Pati ka lang ako kayo. Ano ba kasi anak ang mangyayari eh. Kung pwede nga lang, kahit ako makipag-relasyon ako dati. Malas ko yung gandi dahil. Kung pala kami, hindi mo ka-anak di dahil. Okay, ewan ko ba naman. Kaya yun, napachika sa'yo, okay? Ang ending yan, kahit hindi siya nagkaroon ng anak, ngayon, nanaway na, nagsawa na siya sa pagkakarelasyon. Ngayon, minamahal na siya ng sobra-sobra. At least, kahit hindi siya nakakabuo ngayon sa girlfriend niya, mahal na mahal na sobra-sobra ang kanyang kalipin ngayon. Yun, para lang sa, napachika lang siya sa akin. Alam naman sa mga ate-ate, makikinig ka na makikinig sa mga dapat chismis nila. Yun. Kaya yun, syempre, chismis ako. Chismis ako, kaya chismis ko kayo. Ganun pala life ko. Kaya yun, tapos na tayo mag-chismis chikang. Kaya, goodbye na sa inyo. Makapag-chismis pa ng marami-rami kayo manding. Kaya kayo makachismisan, kayo magsipag, ano na, manday na ngayon, okay? Goodbye sa inyo. See you tomorrow. Okay, bye.